the way mag-training yung mga Spartan ay kakaiba dahil sa mindset nila yun. Sa tingin nyo ba, ma-achieve nila yung ganung pisik nung araw nila? Kasi wala namang bench press dati, wala namang mga machine dati, wala namang social media dati para mag-search sila kung paano gagawin. Pero bakit sobra silang shredded? Dahil yan sa mindset. Kasi grabe yung mindset nila. And ngayon is, itatakil natin yung mga mindset na Spartan para ma-achieve mo yung ganong physique and yung mindset. Hindi basta-basta yung mga ginawa ng Spartan. Kaya grabe ang mga mindset ng mga yon. Through experience, through hard work, through hard days, grabe. So ngayon, itatakil natin sila. Una-una is yung warrior discipline. So may mga warrior discipline sila. Grabe yung discipline nila. Kasi alam nila kapag hindi sila disiplinado, hirapan sila kapag nakipaglaban sila or kapag kailangan ng physical strength. Kaya grabe yung discipline ng mga warriors or yung mga Spartans. So paano ba ma-achieve yun? Una-una dyan is yung strict routine. Sobrang importante na magkaroon ka ng strict routine kasi kapag meron kang strict routine, ito yung sinusundan mo. Okay? Basically ako, ang routine ko is nakalagay sa papel and dinidikit ko sa pader para kitang-kita ko agad. So yun din namang re-recommend ko sa inyo na pwede nyo gawin para mas magkaroon kayo ng strict routine and sundan nyo yun. And next naman is early rising. So sobrang importante ng early rising or paggising ng umaga. Ako basically gumigising ako ng around 7 to 8 a.m. ng umaga and it's either na mag-meditate ka or mag-thank you ka or mag-pray ka. And yun, kasi kapag gumigising ka na maaga, mas naging advance ka sa 99% ng mga tao or mas umaangat ka or mas advantage mo kasi mas marami ka magagawa eh. Kaysa pag gumising ka ng 12 p.m., anong oras ka na yun? Anong gagawin mo doon? Tanghali na. Diba? Ang dami ng gising. Huli ka na sa competition. Sobrang taas kasi ng competition. So, kailangan makipagsabayan ka doon. And next naman is prioritize recovery. Ito yung isa sa mga mahirap gawin. Especially kung nagbubuhat ka o nag-workout. Kasi for example, gusto mo lumaki yung chest mo. So, ginagawa mo daily push, daily chest workout. So, nangyayari, walang recovery yung chest mo. Kaya, hindi mo na-achieve yung dream physique mo. Tandaan nyo, kahit sa recovery, kailangan pa rin ng discipline. Kailangan tiisin mo, okay, kailangan ko tiisin na hindi mo na ako mag-chest day. At least thrice a week lang ako mag-chest day para mas lumaki at magkaroon ng recovery yung chest mo. Tandaan mo, sa mga recovery days, lumalaki yung mga muscles. And next naman, pangalawang mindset is embrace pain and discomfort. Sobrang importante na i-embrace mo yung pain kasi pag nasanay ka sa pain, kahit anong klaseng challenge na dumating sa'yo, kahit anong klaseng harang or kung anong klaseng pain na dumating sa'yo, baliwala sa'yo yan dahil i-embrace mo yun. Plus, sanay ka sa discomfort. Lumabas ka sa comfort zone mo. So, paano magagawa yan? Unang-una is basically embrace pain and discomfort. Okay? Kailangan i-reframe mo yung perspective mo. Yung negative, gagawin mo siyang positive. Paano mo siya magagawang, yung negative, paano mo siya magagawang positive? Ganoon lang. Kailangan marunong ka mag-reframe or marunong kang i-switch yung utak mo, yung mindset mo para mas ma-achieve mo or para mas balang ma-immune ka sa pain. Okay, kailangan marunong ka mag-mindset shift. So, sobrang importante yan. And next naman is instrumental challenge. So, basically, kailangan mong i-increase yung intensity ng mga workout mo. Kailangan mo i-challenge yung sarili mo. Basically, parang ito progressive overload. Kailangan meron kang progressive overload. For example, 3 sets, 50 push-ups. Next workout mo, gawin mo siyang 5-6 sets ng 50 push-ups. Kasi sa pain, doon nabibuild yung mental toughness natin, or yung calluses. Next naman is, kakasabi ko lang, mental toughness. So, sobrang importante na magkaroon ng mental toughness through hard work and hard days yan. Sa mga araw na nahihirapan ka na, pero pinipilit mo pa rin, doon nabibuild yung mental toughness mo. Doon nabibuild or doon na-embrace yung pain and doon lumalabas ka sa comfort zone mo. And
pangatlong mindset na kailangan mong i-achieve is relentless focus and concentrate. Sobrang importante magkaroon ka ng focus and concentrate. Paano ba ma-achieve yung mga ganun or paano ka mas ma-concentrate sa mga ginagawa mo? Is unang-una is kailangan i-eliminate mo yung mga distraction. For example, nag-workout ka, karaniwan nakikipagdaldalan ka lang. Kailangan kapag mag-workout ka lang, workout ka lang. Hindi ka pumunta sa gym or hindi ka nag-workout para mapagdaldalan lang. Nag-workout ka para mas ma-achieve mo yung full potential, mas gumanda yung katawan mo. So, high recommended na eliminate mo muna yung mga distraction, ilayo mo muna sa yung cellphone mo para mas makapag-focus yung set mo at para mas mabilis matapos yung workout mo. And next naman is mindful training. Kailangan practicing mo yung mindful training mo during workout. Focus ka lang para mind-muscle connection. Para mas ma-feel mo yung muscle mo and makapag-concentrate ka sa form, breathing, and more pa. Okay? And next naman is single tasking. So focus ka sa one exercise or sa goal at a time. Okay? Huwag mong biglain yung goal mo. Step by step. Okay? Concentrate ka sa isang workout na yon and I guarantee na mas maganda magiging results mo. Mag-focus ka lang. Hindi yung, for example, push day ka pero pull day ang ginagawa mo. Hindi ganun. Dapat push day lang. Next is, pang-apat is visualization and mental rehearsal. So, sobrang importante na visualization and mental rehearsal. So, paano ba ma-apply ito? Is pre-training visualization. So, paano ba magagawa yun? Mag-spend ka ng minutes bago ang mga workout mo and imagine mo yung sarili mo na nag-workout ka. Okay, imagine mo yung form mo, imagine mo kung anong klaseng workout yung gagawin mo. And next naman is scenario planning. So, yung mga scenario na gagawin mo, ipaplan mo na mismo sa utak mo. For example, mag-bench press ka, mag-bench press, isipin mo sa sarili mo na, okay, nag-bench press ako. Okay, nagba-barbell curls ako. Okay, nagpo-pull ups ako. The next naman is goal visualization. So, kailangan na visualize mo kung ano yung goal physique mo. Kasi pag hindi mo na visualize, hindi mo ma-achieve yan. Kailangan alam mo sa utak mo kung ano yung gusto mo ma-achieve or gusto mo maranasan or gusto maabot ng katawan mo. Next is pang-limang mindset is accountability and peer support. Sobrang importante nito. So, if ever na naghahanap ka ng accountability partner or peer support, i-check mo lang dyan yung link ko sa description and see you in Spartan Club. So basically doon is tinuturuan ko kayo kung paano ma-achieve yung dream physique nyo by using mindset. Okay? Kasi karaniwan, ang kamalian kasi ng mga tao, bumibili sila ng mga fancy equipment pero hindi nila alam na ang kaya hindi nila na-achieve yung katawan nila or dream physique nila dahil kulang sila sa mindset. So see you in Spartan Club. Okay? Training partners. So sobrang important magkaroon ka ng training partners kasi pansinin nyo, pag wala kang training partners, parang hirap ka abutin yung PR mo, hirap mo abutin yung limit mo. Pero pag may partner ka or may training partner ka, ipupush ka talaga, gigisingin ka talaga na okay, kailangan pilitin yung sarili ko. So sobrang importante magkaroon ka ng training partner. And next naman, share goals. So sobrang importante kasi nag-share ka ng goals sa isa't isa niyo. Pag nag-share ka ng goals sa isa't isa niyo, mas yung motivation yung discipline yung mas umaangat. And next is feedback and encouragement. So pag ma-reform mo, at least may magsasabi sa'yo. And pag feel mo na parang nasa down ka is mayroong mag-aangat sa'yo. Sobrang importante nun. And pang-anim is purpose-driven training. So, kailangan, alam mo yung purpose mo, bakit ka nag-workout. Hindi ka lang dapat puro workout pero hindi mo alam yung purpose mo. So, sobrang importante na hanapin mo yung purpose mo. So, paano ba yan? Unang-una dyan is define your why. Why? Bakit ka nag-workout? Bakit mo muna ginagawa yung mga bagay na to? Basically, bakit ako nag-record? Kasi gusto kong tumulong sa tao and gusto ko ibahagi yung knowledge ko. And next naman is align action with goals. Baka maya puro ka lang imagination. Okay, one day magiging ganito yung physique ko. Nasan yung day 1 mo? Kailangan
Pag mag-goal ka, pag maglalagay ka ng goal is may action kang gagawin. And next naman is reflect on your progress. So basically, recommend ko sa inyo is mag-picture kayo weekly para makita niyo yung pag-iiba ng katawan nyo and para makita nyo, okay, tama ba yung workout ko? Siyempre, pag may nag-iiba dyan is most probably, tama yung ginagawa mo. Pero basically, hindi mo naman makikita yung results mo weekly eh. By month, 3 months. Tandaan nyo kasi ang fitness naman, hindi naman yan sprint, marathon yan. So kahit wala kang makitang progress, dapat ituloy mo pa rin yan. Okay? So yun, so ganun yung mindset ng mga Spartan, kaya sobrang powerful nila and sobrang the way sila mag-isip, the way sila i-approach yung mga bagay, sobrang grabe yung mindset at grabe yung the way, yung discipline nila. So, lagi mo tatandaan paano malaman kung hindi mo susubukan.